Good day, Cotabato sa distribution. So, ang ginagawa natin ngayon, itong electric kettle, gagawin natin siyang hulog piso, automatic bendo na init tubig. So, ang ginawa natin ngayon ay magbubutas tayo. So, magbubutas tayo ngayon. Binutasan ko siya dito para mag-auto refill ng tubig. At hanggang dito siya binutasan. Yan. Tsaka dito siya lulusot ang butas natin. So kapag wala na siyang laman na tubig, mag-auto refill siya. So gagawin natin siya automatic bendo na mainit na tubig. So ito yung ating casing na paglalagyan. So dalawa po ito, water bendo, hot and cold. Yung sa kabila, dito yung cold, dito yung hot. So ngayon naman guys, bubuksan natin ito. Maglalagay tayo ng floater switch dito sa loob. Okay guys, so update. Kanina ito yung ginawa natin ang water supply niya. And then ito naman yung wala ito kanina, ito yung floater switch niya. If ever na mag-drain ng tubig, mag-a-add siya automatic ng tubig. So ito na siya, binutasan ko yung kanina. Ito na na-vlog. And then proceed tayo guys. Okay guys, sa pagkakataon ito ay full setup na tayo at ilalabas na natin yung unit upang makapaghanap buhay na. So this time, ayan, ilalabas ko na ito, pina-plaster na natin sa gilid ng kalsada at timing naman na dumaan yung nagbebenta ng tubig, kaya pinalagyan ko na lang direct sa kanila. Ayan, naglalagay na si kuya ng tubig. Timing talaga ang kanilang pagdaan, kaya bumili na lang ako at pinaripilan ko na. Okay guys. So ang ating papakita sa video ngayon ay ang concept ng ating ginawang water bender. So nakapaglagay na tayo ng tubig dito sa ating freezer. Yan, punong-puno ng tubig. So next na gagawin natin ay maglalagay tayo ng isang galon ng mineral water para sa heater. So ang concept nito ay itong hose na ito yung hihigo pataas papunta dito sa magsusupply ng tubig dito sa water heater natin. So mamaya ipapakita natin yung kanyang So bagong bilhin natin ito, ang gagawin lang natin ito ay isisiksik lang natin dito yung hose. Itong hose hihigupin niya yung tubig pataas gamit itong water pump natin, self priming. Paakyat dito naman hanggang doon sa hose na yan, papasok dito sa gaganahin natin ito ngayon. So i-plug in natin. So nag-supply na siya ng tubig, babawas ng tubig. Kikita yung pagbabawas ng tubig. Sabihin, nagsusupply siya ng tubig dito sa loob. Yan. Yan, nakikita nyo. So yung nakikita nyo na parang ito yung bilog na yun. Yan yung floater switch niya in case na mapuno ng tubig na siya ng tubig, umabot na yung level ng floater switch. So mag-stop na yung operasyon ng ating water pump. So ito yung floater switch board natin. Okay. So timer. Okay. So yan ang concept ng ating water bendo, hot and cold. So pasensya na sa ating setup na magulo yung wire natin. Okay guys, so nandito na yung level ng tubig na nabawas sa bagong tubig na ating na-refill. So auto refill siya.
And then, susunod dito ay ipa-plug in natin. Ipa-plug in natin at sumayad pala siya. Yan. Sumayad pala yung hose. Okay. So pag napuno ito, mag-auto shut off ang ating primer pump. Self primer na priming na pump. Ayan. Mahalin ka. So malakas ang tunog, ibig sabihin nagsusupply. Ayan. Sabihin yan, puno na. Okay, puno na. So nag-stop yung water pump natin. Okay, so i-try natin yan. Plug in natin ang heater. Okay. So naka-on siya. Ibig sabihin nag-boil na ang water heater. Later on, check natin kung mainit ang tubig na nilalabas. Guys. Okay guys, ang susunod na gagawin natin ay i-test natin ang output ng tubig na nilalabas sa hot and cold na bendo machine. Water bendo, okay? So nakaset tayo sa Fahrenheit degree Celsius. So punta tayo sa labas. Let's try. So here, maglalagay tayo ng baso sa may cold side at sa may hot side. Then, ito yung ating tester. Ito na. Okay, so, yan. Ang ating temperature sa labas ay 31 degrees Celsius. Then, maglalagay tayo ng temperature tester. So, ulong tayo sa constant. So, yan, output. So, ang reading ng kanyang lamig ay ayan, nasa 14 degrees Celsius ang lamig. Okay, so dito naman tayo sa hot side. Tingnan natin ang reading back to 25 degrees Celsius. So magulog tayo. Tingnan natin kung gaano kainit. Reading. Ayan, nasa 70 degrees Celsius. 70 plus. Okay, so sa isang baso kailangan natin maghulog ng 2 piso para mapuno ito. Ayan. So 2 pesos ang kada baso. Nabenta ko sa mainit na tubig. So 1 peso dito sa malamig. Okay guys. Customer yan, bumabalik. Bataan. Okay guys. Ayan, nagulog na sila kahit hindi malamig, sinira na nila.